Hello, 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 hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. At tulad ng ating ipinangako last time, aanyayahan muli natin ng hindi pa senior pero nagmamahal sa mga seniors, walang iba kung hindi si Joy Metono Ong. Mag-hello ka sa ating lolos and lolas. Hello po, lolos and lolas, titos at titas. Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ayan, sabay ho tayo uminom ng ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. So mukhang very exciting itong mga pinagkukwentuhan natin, Joy. Pangalan pa lang niya, bringing joy to the family, no? Joy to the world talaga siya. Kasi sa dami ng mga pinangaral ng iyong mga matatandang magulang, mukhang naisabuhay mo talaga at naibalik mo rin sa kanila ang saya, no, na deserving naman talaga sila. So nagpapatuloy tayo dito sa ating programa at ang ating serye ay Near Yet So Far, LDR or Long Distance Relationships. At ang unang tanong ko agad, Joy, sa'yo, hindi ba natakot ang matatanda mong magulang, no? Yung iyong elderly, na ikaw ay lalagay na sa tahimik. So, syempre, nagka-love life ka, di ba? Nung nagpapaalam ka sa magulang mo, ano yung initial reaction nila? Actually, nung sinabi ko sa nanay ko, may boyfriend na ako, nay. Kasi po, sabi niya sa akin, syempre na-shock siya. Sabi niya, ha? May boyfriend ka na? Mag-aasawa ka na agad? Sabi ko, hindi naman po, sinasabi ko lang. Para at least makapag-ready din kayo na hindi habang buhay, magiging single ako. Kasi actually gusto kong magmadre doon, hindi naman siya pumayag. So sabi ko, ito na yon, ayaw mo akong payagang magmadre. So ito na siguro yon, ito na yon. So parang nag-aalala yung nanay ko. Sabi niya sa akin, sino ba yung mapapangasawa mo? Yan ang agad ang tanong. Sino boyfriend mo ngayon? Siya, oo. Yes po. Ano ba yan? Maganda bang ugali yan? Madasalin ba yan? Yan agad ang tanong sa akin. Sabi ko, parang hindi siya madasalin. So, ex agad? Yes. Ex agad, hindi madasalin. Oo. Sabi ko naman sa nanay ko, kung mag-alala, boyfriend pa lang naman. So, kikilalanin ko pa. Hindi agad talaga mag-aasawa, sabi ko sa nanay ko. So, yun, parang, sige, sabi niya kasi nasa right age na daw ako. That time, nasa 29 years old ako. At saka tapos na rin naman daw ako ng college. So, Kaya pwede mo na magdesisyon. Yes. Oo, So, oo. yun lang ang ano ng nanay ko. Kaya mo na yung sarili mo, may trabaho ka na. So, Joy, nakakatuwa naman. At that age, ang inuna mo talagang i-inform, magulang mo pa rin. So, kahit na nasa Maynila ka, stable ka na sa Manila, karugtong pa rin ang buhay mo ang iyong mga magulang dito sa major decision mo Yes. sa pag-enter ng isang bagong relasyon. So, pwede na natin, so binigyan ka ng blessing, okay ka na mag-boyfriend. Yes. So, ang problema na lang ay kailangan madasalin, no? Yes. At hindi pa nila nakikilala. So, pwede mo ba i-describe sa amin ang iyong love life? Saan ba kayo nagkakilala? At mukhang nilakasan mo loob mong magpaalam sa iyong magulang. Ganito po yun. So, nakilala ko yung asawa ko nung first time kong mag-travel. Kasi nung nasa office ako, yun, nagkayayaan kaming mga office workers na pumunta ng Malaysia. Tapos, yun, pumunta kami. Tapos, from Malaysia, so nag-cross country kami to Singapore. Kasi yung mas malapit dun parang 6 hours lang ata by land yung travel. Pumunta kami dun. So, while in the bus, nandoon to si Joseph, yung asawa ko ngayon. Doon ko siya na-meet. Kasi parang ang ingay daw namin sa likod, natutulog siya. Na-istorbo mo. Na-estorbo siya. Sabi, mga Pilipino ba kayo? Ang iingay. Sabi niya sa akin, di nahiya ako. Sabi ko, ay pasensya ka na kasi na-disturbo yata yung pagtulog mo. So yun na yun, okay na. Tapos nung dumating na kami ng Singapore, sabi ko sa kanya, pwede mo ba kaming ituro dito kung saan yung mga magagandang puntahan? First Kasi time parang namin. day tour lang tumawid lang kayo. Yes po, kasi parang hours Babalik lang kami din doon. kayo, di ba? Yes, parang mga 4 hours or 6 hours lang kami doon. Pero Tapos parang back to Joy, Malaysia. bago kayo makapagbiyahe, makapag-enjoy, meron munang insidenteng nangyari sa immigration? Ay yes, naku yun po yung nahuli kami. Na-hold Na-hold, kami oo. sa immigration na hindi ko alam kung bakit kami na-hold doon. Kinabahan na naman ako kasi dinala kami doon sa isang... Grupo kayo, di ba? Parang dalawa lang kami Na hinold. na hinold. Nakasama kasi 5 kami So, dalawa lang kami. Hindi ko maintindihan ba't kami na-hold. So, ngayon, dinala ko dun sa maraming computer dun pinag-thumb mark.
nilagyan ng ID, pinicturan, tapos in-interview. Magkano daw yung dala kong pera. Eh, nung time na yun, syempre, hindi naman ako magastos, wala naman akong plan mag-shopping sa Singapore. Pasyal lang talaga Pasyal lang. Sinabi ko rin yung totoo, ganito lang po yung pera ko, may ATM naman ako kasi yung salary. So yun, sa ano ko doon, habang nakaupo ako, pumikit ako, nagdasal talaga ako, Lord, sabi ko, ano ba to, tulungan mo ako, hindi ko alam kung bakit ako na-hold. Ang iniisip ko, makakauwi pa ba ako ng Pilipinas? Oo, Nakakatakot. Kasi first time ko din mag-travel yun. First time ko din. Kaya wala akong idea, bakit ako na-hold? So, nung na-release ka, nandun pa rin yung nakilala mo sa bus. Nandun pa rin. Tsaka, Wow, waiting talaga, ha? sabi nga niya sa akin, hindi daw talaga nag-aantay ang bus kasi may mga passengers din, di ba, sa loob. Paano pag may mga connecting flights sila doon? Oo. So, Maiiwanan parang na. sa sitwasyon namin, nag-antay yung bus. Wow. So sabi ko, naku, thank you Lord, inantay kami ng bus. Yun ang dinasal ko din yun. Yun na, naging magkaibigan kami sa short period. Tapos, pauwi na kami ng Pilipinas, siningi niya yung number ko. Wow. Hiningi niya yung number ko, tapos ayoko naman ibigay yung personal number ko. So, ang binigay ko sa kanya, yung email ko. Kasi hindi pa masyado uso nun yung mga, sa cellphone, yung hindi pa ganun ka-high-tech. Yes. So, email pa lang kami nagko-communicate noon. Wow. Tsaka sabi ko, hindi pwedeng lagi akong nasa cellphone, nasa telepono kasi may work trabaho. ako. Yes. So, okay na, safe na kami sa email. So, for 1 year na magkaibigan kami, through email ang communication namin. So, pagkakadating ko ng office, bago yung office, kasi maaga naman ako nag-o-office, tingnan ko muna kung may email. Mayroon! So, mag-reply din ako bago mag-8. Yun ang biometrics mo, ha? Email. Mag-check ka dun sa ano yan, nung nag-i-email kayo, boyfriend mo na ba siya? O friends lang kayo? Friends pa lang. Friends. Kasi 1 year kaming naging mag-friends. Tapos, parang after a year, mga months lang, after 1 year, nag-propose siya, nagulat ako. Ang bilis naman ng mga pangyayari, ha? Opo, tapos sabi ko nga, hindi ako mag-aasawa kasi nasa seminary ako, may magmamadre ako. So sinabi ko din sa kanya, magmamadre Yun ang sinabi ako. mo, oo. Yes po, yan ang sabi ko sa kanya. Wala, makulit talaga eh. So kasi nag-work din siya, tuwing bakasyon niya, pupunta siya ng Pilipinas para ligawan ako. Wow naman, Nasa sweet. seminary pa ako noon, tapos ako naman, kasi conservative, nandun pa rin yung pagiging conservative ko, sabi ko, hindi ako pwedeng nasa labas, lalo na paggabi. So, nag-set up ako ng curfew na ako lang ang may alam. Na sinabi ko sa kanya na hindi naman talaga, wala namang curfew sa seminary. Kasi inisip ko, babaeng tao ako, dapat hindi ako paggalagala sa gabi. Tapos, syempre, nakakahiya sa seminary ako. At yung tinuro ng nanay mo. Yes. Hindi ko makakalimutan ang tinuro ng nanay ko. Ingatan ko yung pagkatao ko. Yes. Yan ang sinabi niya sa akin. Ayun, okay naman. So, naging magkaibigan kami ng 1 year hanggang nag-propose na po siya. Yun na po yung ikinasal na kami. Ikinasal kami. Tapos, So, paano sa proposal, paano ka magpapaalam ngayon sa magulang mo? Lagot ka, hindi pa nga nila kilala. ay, yun po. Kasi tinatawagan ko lang yung nanay ko. Nanay, nung sinagot ko na siya, sabi ko sa nanay ko, may boyfriend na po ako. Singaporean po yung boyfriend ko, nay. Sabi, madasalin ba yan? Yun agad ang tanong ng nanay ko. Sabi ko, hindi ko po alam. Hindi ko, pero mukha naman siyang mabait, sabi ko sa nanay ko. Tapos yun na, yung pumunta yung nanay ko sa Maynila para ma-meet yung magiging asawa ko. Pati yung din niya po, yung mga magulang niya. So, nag-meet Parang up na sila. pamanhikan. Kasi nag-decide na nga kami na magpapakasal after ng proposal. So, yun na po, pumunta yung nanay ko, tsaka yung parents-in-law ko, nag-meet sila. Yun po yung first time na mag-meet. Siyempre yung nanay ko, kasi galing probinsya, nahihiya sila. Parang, ano ba yan, yung mapapangasawa mo, nakakahiya, ganito lang kami, okay ba yan, tanggap ba yung pamilya natin? Yung mga ganun. Kasi ang sabi ng nanay ko, okay lang sa akin mag-asawa ka, pero gusto ko, yung mapapangasawa mo, hindi ka sasaktan, yung mabait. Yun ang laging sinasabi ng nanay ko. Pinoprotect ka nila. Yes. Tsaka syempre malayo, nag-worry din yung nanay ko, mapapalayo ka sa amin. Kasi ang iniisip niya, kasi Singaporean nga, doon kami titira. Sabi ko, hindi ko ako sure doon. Magnan muna natin pag-usapan yun, sabi ko sa nanay ko. Alamin na lang natin sa mga, kasi hindi ko pa rin siya masyadong kilala. Pero sabi ko, mukhang mabait naman kasi 1 year na kaming magkaibigan. Tsaka syempre, alam ko na rin yung buhay niya, kunikwento niya sa akin. So yun po, naging palagay na yung loob. So ibig sabihin seryoso siya kasi para pumunta rin from Singapore yung
family nga actually, di ba? Yes Hindi po. lang magulang yung dumating para makilala din yung pamilya mo. So they traveled all the way from Yes. Singapore just to meet your My parents. parents. So how was the first meeting? Okay naman. Okay naman po kasi yung nanay at tatay ko medyo naiilang kasi laking probinsya eh. So naiilang sila. Tapos nagkaanuhan din, naging magkaibigan. Hindi lang masyado makapagkwentuhan kasi Pero ibang pareho language. ninyong natamo yung blessing nila. Yung Yes. side ni Joseph at yung side mo, pareho na kayong binigay yung final blessing na go ahead, you may start a new life. Yes po. So, paano naman nangyari yung journey ng conversion story? Ganito po yun. Kasi nung ikakasal na kami, parang nakaprepare na siya ng 5 months before the wedding. So, may requirements kami na hinihingi sa ARCAM. Kasi syempre sa Interfaith Affairs ako nagtatrabaho. So, may mga ano pa rin, mga proseso. Tsaka ibang religion din kasi siya. So, yun na namin yung requirements. Ayun nga, kung mag-aantay kami ng 1 year, madidelayed yung wedding. May date na po kami ng wedding nun eh. So sabi ko sa kanya, paano yan? Kailangan i-postpone natin yung wedding kasi nga may mga requirements. Sabi niya, ano ba yung gagawin ko para lang mapabilis yung on time yung sit-up natin? Kasi na-sit up na po yun eh, na makasal tayo. Tapos sinabi ko sa kanya yung requirements. Sabi ko, Ga-undergo siya ng catechism. yes, yung baptism, Oo. confirmation, yan ang pinakamabilis, sabi ko. Pero hindi kita ipipressure doon. Kasi gusto ko yung manggaling sa'yo, hindi because of that wedding. Oo, Sabi ko sa tama. kanya, ikaw mismo ang magdidesisyon, hindi lang dahil sa wedding ngayon. I can wait, sabi ko, you can wait. Kasi sabi kong ganun, mas maganda yung hindi talaga napipilitan. Okay naman, nag-oo siya, no problem. Tapos nagpaalam siya doon sa magulang niya kung papayag. Pumayag naman sila, mami at daddy, sabi, walang problema, ikaw magdesisyon. So yun na, nag-set up na po kami ng seminar para sa baptism niya, tsaka yung confirmation. Yun, nagpabinyag po siya, tsaka nagpakumpil bago kami ikasal. Wow! Let us praise the Lord! So, grabe itong long-distance relationship. Near yet so far. So, malayo lang yung distansya, pero tingnan mo, pati sa pananampalataya, pinakinggan ka ng Diyos, at pinakinggan niya rin yung unang dasal ng mother mo. Kasi, ang requirement ng mother mo, madasalin. Diba? So, ang initial step talaga ay magkaroon kayo ng parehong pananampalataya. At natutuwa ako kasi ikaw, handa kang maghintay. No, para hindi masakripisyo yung pananampalataya kasi gusto mo na-convert siya hindi dahil lang sa'yo, Yes kung po. hindi dahil decision niya yon. Yes At po. nakakatuwa rin naman pakinggan na yung magulang niya, nirespeto din yung decision niya na yakapin ang bagong pananampalataya, ang pagiging Kristiyano. Kaya dumaan talaga kayo dun sa process. Parang ikaw handa kang maghintay, mukhang si Joseph cannot wait any longer. No? Parang sa kanya, gusto niya na maging mag-asawa talaga kayo. So, ano naman, maayos, no? Naayos talaga yung proseso ninyo. So, it was a Catholic wedding. Tama ba? Yes. So, ikinasal po kami sa Villa San Miguel sa Mandaluyong. Intimate, ano lang po, wedding. Hindi masyadong, Madami. magarbo. Kasi practicality naman ang inisip ko. Ang importante, yung blessing talaga. Yung blessing. Tapos, siyempre pinangarap ko rin po yung ikasal akong malinis. Wow. Kasi yan po talaga yung sinabi ng nanay ko, mas maganda kung ikakasal ka, buo yung dangal mo. Amen. At alam ko, ng lolos and lolas natin, no, tumutibok yung puso nila na may pasasalamat na pinagbigyan mo talaga yung wishes talaga ng mama mo, di ba? Kasi inumpisahan natin to last Monday, no, sa kwento na ano yung pinakamatinding paalaala sa'yo? Pangalagaan Yes po. mo, ang pagkatao mo, Yes at po. yung panalangin, yung pananampalataya mo. So yung dalawang yon na ibigay mo ng buong buo sa iyong mga magulang bago kanila itinurn over, no, sa iyong mister. So maganda, it was an intimate wedding, sabi nga, kaya ang napakaganda doon kasi dalawang pamilya na galing sa malalayo. Kasi ang pamilya mo galing pa ng Samar, di ba? Yes Dinala po. mo papuntang Maynila. Ang pamilya ni Joseph all the way from Singapore, dinala rin niya dito sa Maynila. So talagang napaka treasured moment yung naganap na yun ng inyong kasal. So nakailang taon na ba kayo na married? So, from 2009 up to now, present. Let us praise the Lord. At kayo nagkaroon na ng bunga. Yes Namunga po. na yung pagmamahalan ninyo. So, nakailang anak ba kayo? Isa lang po, isa lang pinagkaloob sa amin. So, lalaki po, lalaki. batiin mo ang iyong only son.
Nanonood siya ngayon. Jayden, nanonood ka ba? Baka tulog pa po. So si Jayden ay ilang taon na? 13 years old na po siya. 13 years old. So only boy, only son, di ba? Yes po. So nitong pinanganak mo siya, paano ba yung naging setup ninyo? Dahil siya ay foreigner, ikaw naman ay nasa Maynila, paano patuloy ba siya nagtrabaho sa malayong lugar? Yes po, patuloy po siya hanggang ngayon. Actually, kasi yun po yung talagang job niya. So, nagwo-work siya, ako nandito. Tapos bago ako nabuntis, yun nga, nasa office pa rin ako. Patuloy pa rin yung work niya hanggang nanganak ako kay Jayden. Yung pa rin, nagwo-work siya. Pero ako po, nag-resign na. Kasi nag-full-time mother na ako dun sa anak ko. So Joy, i-walk through mo kami na hindi madali na nasa malayo ang iyong mister. Pangalawa, yung abot-abot mong panalangin dahil i-orient mo kami, gaano ba katindi yung naging trabaho ng mister mo nung younger years niya. Opo. Laging at risk, di ba? Yes, yung trabaho po niya kasi yung diver siya. So parang sumisisid. Professional diver po siya. So nung tuwing aalis po siya, nung bago kami mag-asawa, umiiyak ako. Kasi nalulungkot ako, tsaka nag-aalala. Nandun po talaga yung pag-aalala ko. Tapos yun na, dasal na naman. Kasi ako naman talagang yun ang pinanghugutan ko ng lakas. Ang talagang dasal lang. Yun. So mahirap yung mabuhay na mag-isa. 'Di ba? Na Yes nakahiwalay po. dun sa husband mo. And at the same time, alam niyo yung professional diver, maganda lang pangalan, 'di ba? Yes. Pero yung risk ng buhay nila, 'di ba? Ano yung mga fears mo? Ano yung mga possible na pwedeng mangyari? Natatakot ako nun kasi pag kinikwento nga niya sa akin, meron daw siyang kasamahan na bigla na lang nawala. Ako naman, Diyos ko, ayaw kong mangyari sa kanya yun. Kasi, di ba, parang, basta ayaw kong mangyari yun sa kanya. Tapos yun na, pinagdadasal ko lagi siya na safety sa tuwing aalis siya. Tapos nung later on na na-realize namin, sabi ko, siguro kailangan iba naman yung work mo, hindi na yung risky. Pero during that time, Joy, di ba, baon-baon niya, panalangin mo, di ba? Yes. Dasal talaga. Pero para maintindihan ng lolos and lolas natin yung risk, di ba, hindi siya pwedeng i-insure? Ay, hindi Kasi po. napaka-high Sa company risk nila. nung trabaho. Yes So, po. yun yung may imagine ho ninyo, ganun parang pag-aalis yung mister niya, yung fear na baka mabiyuda siya, di ba? Yes. Naku, yan po talaga. But what saw you through is the power of faith, the power of Yes. prayer. Prayer talaga. Tapos yun nga po yung sabi ko sa kanya, parang mayroon akong binigay sa kanya no, na image yata ni Jesus. Sabi ko, dalhin mo yan. Sabi ko sa kanya. Dinadala niya sa tuwing aalis siya. Tapos yun na, pag dadating na siya, syempre, hi, thanks God. Yun ang sinasabi ko, buhay ang asawa ko. Kasi hindi po madali talaga yung trabaho niya dati. Tama. Meron lang ako isang magandang quotation na bagay sa pagmamahalan nyo. Sabi dito ni Gilbert Parker, "Love knows no distance, it has no continent, its eyes are for the stars." Wow. So, ibig sabihin, pag nakikita mo mga stars, kahit nasa ibang area siya, di ba? Yes. Parang united pa rin kayong dalawa. At sabi din ni Benjamin Franklin, "Absence sharpens love, presence strengthens it." Di ba? Wow. So, ibig sabihin talagang kahit na malayo sa isa't isa, pero very near ang puso ninyo, lalo na may Jayden na kayo. Yes So, po. nung nalaman mong pregnant ka, nasa ano ba siya noon? Nasa ibang country ba siya noon? O magkasama kayo dito sa Pilipinas nung nalaman mong, ay, yung good news na pregnant ka na? Ay, opo. Magkasama kami noon. Actually po kasi after ng wedding, 2 years pa bago ako nabuntis. So, nung time na nagpapacheck up na ako, kasi gusto na nga namin magka-baby, yun, yung parang pangatlo yatang pregnancy test yun. Ayaw kong tingnan, kasi nandyan siya noon wala siya sa work, nandito siya. Siya yung talagang tumingin. Excited much? Excited much talaga siya. Tapos nung nakita niya, halika, sabi niya, tingnan mo. Sabi ko, ano ba, nakapikit pa ako kasi ayaw ko talagang tingnan eh. Sabi niya, it's positive. Wow! So, tuwang-tuwa siya noon. So, ang sarap naman ng good news, nandyan talaga siya, present Yes. talaga at kasama mo. So, nag-prepare na kayo, syempre, dahil wow, in 9 months, magiging mommy and daddy na talaga. So, paano yun? Aalis uli siya. Yun nga, parang... Paano yung pagbubuntis, yung naglilihi, paano yun? Wala kang lalambingan. Yun, malungkot talaga. Napakalungkot nun.
ang ginawa ko, kumuha ako ng kamag-anak ko, kasama ko sa bahay. Nandun rin naman yung kapatid ko, yung pinaaral ko. So, nandun din siya. So, hindi ako masyadong nalungkot, basta patuloy pa rin yung dasal ko. Lalo na buntis ako. Oo. Mas kailangan namin siya. Tama. Yun, hindi ako, pag ano lang, madalas siyang tumatawag, kinukumusta niya ako, kumusta na daw ako. Tapos, yung paalala niya lagi, yung mga gamot ko, vitamins. Oo. Kasi wala man siya, at least, pinapaalala niya. Yun, so, Pero nung mga nganak ka na, paano yun? ay nako, yun Talagang po. nag-fly in siya, pabalik dito sa Ganito Pilipinas. po yun, kasi usually manganganak ako dapat December. Nandito siya dapat nun. Kaya lang po kasi lumabas si JD ng November. Napaaga. Napaaga po kasi nagkaroon po ako ng placenta abruption. Oh, So, ang napansin ko kasi nun, parang first Friday Mass dito. okay. Sa seminary, nag-attend ako. Pagdating ko ng bahay, ang bigat ng mga ano ko, tuhod ko, tapos yung tiyan ko, hindi ko maintindihan ng sakit. So, tinawagan ko agad yung nanay ko. Sabi ko, Nay, ano ba to? Ganito yung nararamdaman ko. Sabi ng nanay ko, magpa-check up ka na, anak. Tignan nyo, lolos and lolas, ha. May nararamdaman masakit. Hindi doktor ang tinawagan. Ang tinawagan yung nanay at nandun pa sa sama. Pero ganun yung yung closeness ng puso, no, na pinakikita natin na malayo sa distansya, pero sa oras ng pangangailangan, nanay at nanay pa rin ang tatawagin mo. Yes. So, nung nagkonsulta ka na agad sa doktor noon. Yes po, nagkonsulta na ako noon. So, tinawagan ko yung sekretary ng OB ko. Yung pinapunta na po ako ng hospital. Okay, napunta na po ako. Tapos yun na po, pagdating ko ng hospital, na-admit na po agad ako sa operation. Doon sa emergency room po, nandun ako. Tapos wala siya, siyempre nalungkot ako. Sabi ko, Kasi hindi pa niya oras para umuwi, opo, di ba? Pero ano yun, pagkadala sa sa ospital, nanganak ka na? Hindi pa po, kinabukasan. Oh, pero yun na palang time na yun. Yun na pala. Sabi nga ng OB ko, anong nangyari sa'yo? Bakit napaaga? Kasi dapat Oo. December 12. Dapat nga extended nga eh. December 12, Guadalupe, di po ba? Oo. Sabi ko, gift talaga siya ni Guadalupe. Kasi kaya iniisip ko na yung pangalan niya. Kasi pag Guadalupe, dapat At saka related. patron of the unborn, di ba? Yes Ang Our po. Lady of Guadalupe. Yes po. Kasi dapat yun. So nagulat din yung OB ko. Anong nangyari sa'yo? Napagod ka ba? Na-stress ka ba? Bakit napaaga? Tapos siyempre, sabi ko, hindi ko po alam eh. Basta yun na lang Bigla yung lang naramdaman talaga. ko. Opo. Oo. Tapos yun pa yun, yung manganganak na ako, wala siya. Nasa Oo. work siya eh. Hindi rin niya alam kasi hindi ko siya matawagan. Nasa ilalim siya eh. Nasa diving. Oo. Minsan kasi nasa 28 days sila doon. Sa chamber tawag nila doon eh. So walang Contact. Contact. Oo. walang contact. So yung 28 days na yon, talagang everyday ako nagdadasal. Kasi hindi ko alam anong nangyayari sa kanya doon sa ilalim. At hindi rin niya alam ang may nangyayari na sa'yo. Yes. Yun po, yung trust lang talaga, yung faith. Yun, doon ako naging strong. Tapos, So, November, ano ka nanganak? November 5, November 5. ng madaling, I think morning. Tapos, aside from that, parang di pa niya alam na nanganak na ako kasi Kaya nasa nga. ilalim pa siya. So, ang una kong tinawagan, Nagpa-ultrasound ka ba? Para gender? Para malaman yung gender? yes po. So alam niyo na nagpa-ultrasound talaga ako. ni Joseph? Alam na namin na lalaki. Kaya bago siya umalis noon, nag-ano na kami ng pangalan. Naka-ready na. Naka-ready na yung name niya. Tapos yun, naka-prepare na lahat, mga damit, mga gagamitin. Lahat naman, inayos na niya bago siya umalis. So, yun na lang, naantay ko na lang yung panganganak ko nung time na yun. Ano ba? Natural? Natural ba o cesarean? CS po ako kasi nga yung emergency placenta abruption. Kailangan Ang hirap. talaga i-open na. Opo, ang hirap po kasi ano na daw eh, nahihirapan na huminga yung baby sa loob ng tiyan ko. Kaya ako pa yung pinagdesisyon kasi dapat tatanungin siya yung husband. Wala nga si Wala. husband. Kaya- Nagda-dive pa. Ako na, sabi ko, sige po, gawin nyo lang ang lahat, maligtas yan lang yung anak ko. Tama, Yun ang tama. sinabi ko sa kanya. Tapos, yun, nalungkot ako kasi wala siya yun yung time na kailangan ko siya. Kasi ang sakit eh. Lalo na po Siyempre, yung labor oo. pa lang ang sakit. Tapos yun nga po yung sinabi ng nanay ko, pag nabuntis ka, nanganak ka, doon mo tatawagin lahat ng santo. Oh. Yun yung natandaan ko sa sinabi ng nanay ko. So, magdasal ka lagi na pag nanganak ka, dapat hindi ka mahirapan. Sabi, everyday, dasal. Yun lagi ang pinapabaon ng nanay ko. So, dasal nung una talaga. mong makakarga si Jayden, nawala lahat ng ng pagod. Nawala yung pagod ko lahat.
Nung una nag-aalangan ako, anak ko ba yan? Kasi hindi ko siya nakita nung pinanganak. Nilinisan po siya agad. So parang 3 days pa nung nandun ako sa recovery room. Doon siya dinala. Oh. So first time ko after 3 days na makita siya. So, kailan nalaman ni Joseph na Nung may nasa baby na na? ako, recovery room. Oh. Ang una ko pong binalitaan yung sister-in-law ko. Kasi may contact ako dun eh. Tapos binalita niya siguro kay mami. Tapos yun na, baka na-contact niya si Joseph that time. Yan, nalaman niya na nanganak na ako. Tapos kailan siya nakabalik ng Maynila? December po, kasi yun po talagang uwi Yun yung niya. expected no? Yes, yung December. 1 month na yung anak ko nung pagdating niya. So, hindi na nakita yung newborn. So, puro picture na lang talaga. Yes, picture every day. Nagsisend ako sa kanya. Minsan nagvi-video call kami pag nasa taas siya o sa ilalim. So, natatandaan mo ba yung eksena nang makita niya kayo na mag-ina? So, ibang-iba ba yung itsura niya na pag umuwi lang siya nung kayong dalawa pa? At naiba ba yun nung kasama mo na yung baby? Sobrang saya niya kasi nga may anak na kami. Tapos, pamilya na. Parang na-inspire siya lalo magtrabaho kasi nga may anak na kami. Tapos nakita pa niya, wow, sabi niya, anak ko yan kasi kamukha ko. Pag hindi daw kamukha niya, mag-iisip siya. So, ibig mo sabihin, matindi yung Singaporean blood kaysa sa Filipino blood natin. So, ano naman, kumusta naman ang mga lolos and lolas? Siyempre, may grandparents sa Singapore at may lolo and lola naman sa Samar. Ano ba, spoiled ba ang naging anak ninyo? Ay, hindi po. Kasi kung ano po yung tinuro ko sa nanay ko, dinadala ko rin sa anak ko. Tinuturo ko din yun. Napakasimple lang din ng anak ko. Masunurin siya. Tapos, yun, yung parents-in-law ko din, mabait naman. Hindi siya spoiled kasi discipline talaga. Tinuruan talaga namin siya since young na maging discipline. So, ngayon, Joy, di 13 years old, malapit na magbinatayan, di ba? So ngayon, laging andyan, katabi mo lagi, ikaw yung close-in mommy talaga. Kasi alam ko, ikaw pa rin na nagluluto para sa anak mo at kay Joseph pag nandyan siya. Are you ready na pag dumating yung time naman, siya naman yung aalis ng bahay? Kasi yun ang cycle di ba? Yes. Ikaw kinaya mo noon kasi nangarap ka. Yes po. Paano ngayon? Are you ready for that? Yan, di ba? Nako, yan ang iniisip ko na rin yan ngayon. Kasi lumalaki na yung anak ko. Tapos syempre yung future niya, para mahanda ko rin yung sarili ko. Lalaki kasi siya eh. Yun, iniisip ko, paano pag yung anak ko nasa Singapore kami? Kasi magmi-military po siya eh, required. So, 2 years, hindi ko siya makakasama. So, dual yung kanyang citizenship? Yes po, Singapore passport tsaka Philippine passport. So, inano ko na, may mga option na ako actually iniisip. So, pag hindi ko nakasama, anak ko nasa military na siya, yung husband ko nasa work, so mag-isa ako sa bahay, anong gagawin ko? Ito na, option 1, mag-work ako sa Singapore. Kasi hindi pwedeng nandito ako sa Pilipinas, kasi yung anak ko pag uuwi, Friday, halimbawa ganon, overnight sa bahay, at least nandun ako. Tama. So, option ko, work in Singapore. Pangalawang option, volunteer sa simbahan. Wow. Kasi may mga Catholic church din po sa Singapore. Oo, tsaka marami tayong Filipino community doon. Yes po. So, yun ang nasa isip ko. Pangatlo, Pilipinas. Siyempre nang malaki na yung anak ko, baka mag-volunteer din po ako sa church dito sa atin. Yun lang po yung naiisip ko sa ngayon, magiging option ko. So nire-ready mo na talaga kasi eventually lalaki din si Jayden di ba? Talaga magbibinata, magkakaroon ng sariling life, no? Yes po. So handa ka rin naman, paano pag naging ikaw naman ng lola in the future? Fast forward, kahit malayo pa, di ba? Kasi ikaw may habilin ang nanay mo sa'yo at kinalakihan mo yon. Ikaw naman, ano naman ang mga habilin mo sa iyong anak, uniko iho? Dadating ang panahon, magiging lola ka din. Ano ang pangaral mo kay Jayden? Yes po, sabi ko sa kanya, dapat kung mag-aasawa ka, gusto ko sana yung malapit din sa Diyos. Yan ang sinasabi ko sa kanya, magandang ugali. Yun lang, good values and character pag mag-aasawa ka. Tapos, huwag mong kalilimutan pa rin ang magsisimba. Kasi ugali talaga namin, pag nandyan yung asawa ko, 3 magsisimba kami yan, every Sunday. Kahit sa Singapore po, nagsisimba rin kami every Sunday. Wow. So yun ang hinahabiling ko rin sa anak ko, yung pagiging malapit sa Panginoon. Kasi alam ko pong pag malapit ka sa Panginoon, maraming biyaya ang dumarating. Amen. Yung kaligayahan po na hindi mapapantayan sa mga bagay-bagay lang, hindi po. Iba po talaga.
So Joy, panghuling katanungan, paano yan may sarili ka ng pamilya, but can you still afford to help your parents? Part pa rin ba sila ng pagmamahal mo to support them, o para sa'yo, time is up? Actually, hanggang ngayon, hindi nawawala yung pagmamahal ko sa parents ko, sa pamilya ko. Kasi sabi ko nga, kung anong narating ko ngayon, sila yung naging inspirasyon ko, maliban sa seminary. Sila ang magulang ko talaga. Kaya ako naging matatag, nakatapos ng pag-aaral, dahil nandun yung inspirasyon ko sa family. So, napakabuti din ni Joseph kasi alam niya na you really need to support your family. Ay, yes po. Actually, nung bago kami mag-asawa, kasi sinabi ko sa kanya, naging honest lang naman ako sa responsibility ko. Sabi ko, paano yan pag pinag-resign mo ako kasi may anak na kami, kailangan mag-resign daw ako full-time mom. Sabi ko, kasi sumusuporta ako sa parents ko. Ako yung breadwinner, financially number one. Kasi sabi ko, yung mga nanay ko, lalo na ngayon, senior citizen. So, okay naman, nag-okay siya. I will not say no when it comes to your parents. Wow. Financially, whatever daw na kaya niyang isuporta. Kung ano yung ginagawa ko nun, ipagpapatuloy daw niya. Wow. So, thankful talaga naman ako kasi understanding siya tsaka very supportive. So, gift talaga ni Lord sa'yo, no? Yes, Na-reward ka ni Lord kasi naging mabuti kang tao, naging mabuti kang anak, naging supportive ka sa iyong mga magulang. So, ano naman ang maipapayo mo sa lolos and lolas natin na may mga pinalalaki rin na nasa malalayong lugar? Ang masasabi ko lang po, wag po tayong mapapagod magpaalala. Lalo na po yung pagiging makajos. Lalo na po sa panahon ngayon kasi sa labas po ang daming distraction sa mga kabataan natin eh. So ipaalala natin yung good values pa rin po, tsaka yung good character. Kasi kahit saan po sila mapunta, kung mayroon po silang ganung pag-uugali, mararating po nila ang pangarap nila. Tapos po yung pagiging monitor din pa rin po sa kanila. Kasi sa ngayon po, lalo na sa mga nababasa, sa mga Facebook, ang daming mga fake dyan eh. So, dapat po, imo-monitor din natin sila kung kumustahin din. Ganon din po sa atin, yung may mga apo, mga anak, wag po natin kalilimutan kumustahin ang mga lolo't lola natin. So, Joy, ang pinakahuli ko namang message na hihingin sa'yo ay message mo para sa iyong asawa. Kung nanonood siya ngayon, baka nandun siya ngayon sa malayong lugar, anong message mo sa kanya? In English, In English? Kasi kailangan maintindihan niya, di ba? Oh, to my beloved husband. Wherever you are right now, I'm very proud of you for all the support, the love, and the understanding you showed on me. I love you and always take care. Sana hindi ka magbago hanggang pagtanda natin. At yung suporta mo sa akin, hindi lang sa akin, pati sa pamilya ko, sana patuloy pa rin. Mabuhay ang bagong kasal. So ito talaga napakaganda ng ating conclusion dito sa Near Yet So Far. So distance lang ang malayo, pero pagdating sa pagmamahal, no, parang andyan lang at laging hindi lang abot tanaw, abot kamay, abot lagi ng puso. At Joy, I am also proud of you kasi kung ako ang lolo at lola, no, na nagpalaki sa iyo, I will also be proud and thankful to God because you tried your best to persevere na maging mabuting babae, mabuting asawa, at ngayon mabuting magulang para kay Jayden, at hindi mo nakalimutan maging mabuting anak sa iyong mga magulang. Congratulations and God bless you. Thank So you. for our ending, let us also remember in our prayers our migrants, our overseas workers, seafarers, and refugees. Lord Jesus, today our hearts are with those living abroad, working to provide for their families, and for those fleeing their homes in desperate search of safety and the possibility of a better life. Remove from our hearts, Lord, the suspicions, prejudices, and fears that separate us from these strangers in our midst. Help us to respond to their needs as a community of generosity and love, seeing your face in all those most in need around us. We especially pray for the OFWs and their family members, that they will always feel that God is walking with them. We ask this, so Lord, in your name, Amen. Amen. Let us praise the Lord. So thank you very much. God bless you all, and we'll see you again next Monday. Thank you. Bye. Bye-bye.